Isang linggo bago ang midterm elections, ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial slate ng administrasyon sa Cebu. Pero may hindi siya binanggit sa kanilang lineup. Kasabay nito, ipinagmalaki ni PBBM na natupad na sa Cebu ang isa niyang campaign promise na makapagbenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ang 20 pesos per kilo na bigas. Yan po ay nakamit na natin. Hindi po naabot kaagad dahil ito po ay kailangan ayusin po natin ang ating pagtulong sa ating mga magsasaka. Kailangan bigyan natin sila ng mga makinarya. Kailangan magtayo tayo ng mga processing center. Yan, kaya't sinimulan po namin ito pag-upo. Dahan-dahan, dumadami na. Kaya't kaya na namin gawin ito. Iyan ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga Cebuano kasabay ng One Cebu People's Rally sa Dumanhug. Sabi ng Pangulo, tanging Cebu lang ang nakapagbenta ng 20 pesos na bigas noong Mayo 1 bago ipahinto ng COMELEC ang implementasyon nito dahil sa election-related restrictions. Kasabay ng rally, mismong si PBBM ang nagtaas ng kamay ni Cebu Governor Gwen Garcia. Sa kabila ito ng pagsuspindi ng ombudsman sa gobernadora. Ikinampanya rin ng Pangulo ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador. Gaya sa nagdaang campaign rally, hindi na binanggit ni PBBM ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos at si Congresswoman Camille Villar. Kapwa inendorso ni Vice President Sara Duterte sina Marcos at Villar. Sa gitna nito, muling binuweltahan ng Malacanang si VP Sara sa pagsasabing pamumulitika lang ang mga reklamong physical injuries at grave threats na inihain laban sa kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kasunod ito ng lumabas na viral video ni Pulong sa isang bar. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Hirit ni Jose Castro, bakit daw isisisi sa Pangulo at sa administrasyon ang mga reklamo laban kay Congressman Pulong. Kinuwestiyon din ni Castro kung dapat pa bang paniwalaan ng Vice Presidente, gayong ito raw ang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng pagkakabilanggo umano ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanya pala nanggaling ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa First Lady. So, anong natin? Dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.